Celebox. Si Sunshine, o mas tinatawag ng lahat bilang Sunny, ay ang babae na kung tawagin ay ray of sunshine dahil palaging nakangiti, optimistic at marunong umunawa. Pero sa kabila nun, hindi alam ng karamihan na may mabigat din siyang nakaraang dinadala. May iniwan pa siyang sulat sa akin na nangako siyang babalikan niya raw ako. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin natutupad. Kaya dahil sa kanya, ang ayoko talaga sa lahat ay yung sinungaling. Sa kabilang banda, si River Alejandro ay isang mayamang CEO. Ngunit nang makatakas ito mula sa mga kumidnap, naranasan ito ang buhay mahirap sa tulong ni Sunny. Kung maaari, pwede ba akong dito muna magtago pansamantala? Natatakot ako na baka hanapin ako nila at ipapatay. Gusto ko munang pahupain ang nangyari. Paano kung ang isang ngiting puno ng liwanag ay may aninong tinatago? Paano kung ang isang aksidente ay may dalang katotohanang kayang sumiras sa pusong dapat ay nananahimik lang? At sa pagitan ng tiwala at panganib, alin kaya ang mas mangingibabaw? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Lola, teka! Ako na po dyan! Pagkarating sa kanilang sariling pwesto dito sa palengke, mabilis na inilapag ni Sunny ang buhat-buhat niyang banyera na punong-puno ng mga sariwang isda. Matapos niyang maabutan ng kanyang lola, Esmeralda na kasalukuyang naghihiwa ng mga karne. Maagang maaga pa lang ay buhay na buhay na ang palengke. Halo-halong amoy ng sariwang gulay, prutas, isda, karne, at kung ano-ano pa. Walang tigil na ingay rin ang sumasalubong sa sinumang papasok dito. May mga tindero-tinderang nagsisigawan ng presyo. May mga mamimiling tila palaging nagmamadali at may hinahabol na oras. May mga batang tumatakbo sa pagitan ng mga pwesto para magalok ng tinitinda nilang mga plastic. At may iba ring hanggang dito ba naman sa palengke ay hindi mapigilan ng pagchichismisan. Ano ka ba, Apo? Kaya ko na ito. Nakangiting tanggi ng kanyang lola. Mabilis namang umiling si Sunny habang pinupunasan ng pawis sa noo at leeg. Hindi siya nagpaawat at inagaw pa rin sa kanyang lola ang matalim na itak. Hay nako, makulit din talagang maganda kong lola. Di ba sabi ko po ako nang bahalang hihiwa sa mga ito pagbalik ko? Wala na kasi akong magawa, Apo. Paano ba naman kasi? Ang aga-aga mong gumising, tapos dumiretso ka na agad dito. Kaya pagdating ko kanina, nakaayos na lahat-lahat. Si Lola talaga hindi pa nasanay. Kaya nga po palagi kong inaagahan na pumunta dito para pagdating nyo, wala na po kayong gagawin kundi maghintay na lang mga customer. Hay nako, mabuti na lang talaga. May apo akong sobrang bait, sobrang sipag, at higit sa lahat, sobrang ganda pa. At may lola naman akong napakabulera. Sige po, dahil dyan, imamassage ko po ang buong katawan niyo mamayang gabi. Nagtawanan ang maglola ng sandaling yun. Si Sunshine Elanie Sandu, o mas tinatawag ng lahat bilang Sunny, ay 25 taong gulang. Siya isang half Filipino at half Indian. Morena ang kutis, may bahagyang kulot na buhok na madalas niyang itali sa mababang ponytail. May mga matang laging may ngiti sa kabila ng matinding pagod ng katawan na hindi niya pinapakita. Kadalasan ay suot lamang niyang simpleng t-shirt, maong at lumang apron. Siyang babae na kung tawagin ni isang ray of sunshine. May magaan siyang presensya na madaling makahawa sa iba. Mabait, palaging nakangiti, optimistic at marunong umunawa. Siya ang tipo ng taong nagbibigay ng lakas ng loob sa iba, ang nagpapagaan sa mabigat na araw, at madalas ay hindi niya namamalayan na siya na palang dahilan kung bakit may mga taong patuloy na bumabangon at nagpapatuloy sa buhay dahil sa kanyang pagiging positibo,
sa kahit anong sitwasyon. Apo, dahan-dahan ka lang. Magpahinga ka muna dito. Mamaya na yan. Okay lang po Lola. Huwag niyo na po akong isipin. Parang muni lang to sa akin eh. Ikaw talaga Apo. Saan mo ba kinukuha ang lakas mo ha? Tinatanong pa ba yan Lola? Siyempre sa inyo po. Habang inaayos ni Sunny ang mga gulay mula sa bagong dating na sakong binuhat niya papunta dito sa pwesto, lumapit sa kanyang isang matandang tindera mula sa katabing pwesto. Sunny iha, pwede ba akong makiusap sa'yo? Bakit po Aling Nena? Pasaway kasi yung boy ko. Hindi na naman pumasok. May 2 pa akong banyera ng isda dun sa labas. Sabi ko dun sa mga nag-deliver kung pwedeng pakipasok dito kasi matanda na ako at hindi ko na kayang buhatin yun. Pero wala eh. Tinakasan lang ako na parang walang narinig. Ganun po ba? Sige po Aling Nena. Ako na lang pong kukuha para sa inyo. Talaga? Naku, hindi talaga ako nagkamali sa iyo iha. Ngumiti na lang si Sunny bago humarap sa kanyang lola. Wait lang po Lola. Mamaya ko na po tatapusin tong ginagawa ko pagkatapos kong tulungan si Aling Nena. Mabilis at walang pagkatubili na umalis si Sunny. Samantala, habang pinagmamasdan ng apo na naglalakad palayo, bahagyang napailing na lang si Lola Esmeralda dahil nakaramdam ito ng awa para sa apo. Kahit kasi pagod na, pinipili pa rin itong tumulong sa iba. Ngunit hindi niya naman mapigilan ng apo. Maya-maya lang, natapos na rin si Sunny na kunin ng 2 banyera. Salamat talaga sa'yo, Sunny. Maasahan ka talaga kahit kailan. Wala po yun. Tayo-tayo rin naman po magtutulungan. Bale, wala na po ba kayong iutos? Naku, wala na. Mabuti na lang talaga. Hinatid na dito nung anak ni Bebang yung naunang 2 banyera. Kaso, nagmamadali na raw yun at may pasok pa. Kaya hindi na nahatid itong 2 natira. Teka, oo nga pala. Para may pangmeryenda ka kahit papa. Wag na po Aling Nena, parang yun lang eh. Mabilis na pigil ni Sunny nang akmang kumukuha ng pera ang matanda sa bag nito na nakatali sa may bewang. Ay, hindi pwede iha. Tanggapin mo na ito. Hindi nga po. Makakadagdag pa po yun sa pangbayad nyo ng renta para dito sa pwesto nyo. Hindi ako papayag. Inabala na nga kita eh. Sige na, kikitain ko naman yan sa maghapong pagtitinda. Wala nang nagawa si Sunny nang kunin ng matanda ang palad niya at nilagay dito ang pera. Hala, si Mang Sendong ba yun? Napatingin bigla si Sunny sa dulong bahagi ng palengke at tinuro niyang nakasabit na advertising poster doon dahilan para mapatingin din si Aling Nena. Nang sandaling yun, mabilis niyang inilagay sa arinolang lagayan ng mga bariya ni Aling Nena ang binigay nito sa kanyang pera. Patay mali siya naman siya nang muli siyang nilingon ng matanda na natatawa. Si Mang Sendong ang asawa ni Aling Nena na ilang taon na ring patay. Pasaway ka talaga! Pati tuloy ako napatingin! Si Coco Martin naman yun! Ay, akala ko po si Mang Sendong. Ganyan din kasi siya kagwapo nung nabubuhay pa. Ikaw talaga. Sige ka, kapag ikaw may nulto nun, halagot ka talaga. Nagtawa na naman ang 2 bago umalis si Sunny na natatawa rin dahil walang kamalay-malay si Aling Nena na binalik niya ang perang binigay nito. Kaka-bad trip talaga tong si Anton. Napakatamad utusan. Humanda to sa akin pag uwi ko mamaya. Napatigil si Sunny sa paglalakad nang marinig niya ang kapitbahay nilang si Aling Cora. Oh, Aling Cora, ang aga-aga pa lang mainit na po ang ulo niyo. Sayang naman yung makinis niyong mukha kung magkakatigyawat lang ng todo-todo. Paano ba naman? Yung lokong anak kong yun. Sinabi ko kaninang dalhin dito yung timbangan. Hanggang ngayon hindi pa rin hinahatid. Nako, paniguradong ML na naman ang almusal nun. Ano pa nga ba? Kapag talaga ako nawala ng pasensya, papakuluan ko yung cellphone niya at yun ang ipapakain ko sa kanya. Hindi man lang mapakinabangan ang batang yon.
Napailing na lang si Aling Cora. Hindi naman ako makalis dito kasi walang maiiwan. Tapos ang dami ko pang gagawin. O sige po, ako na po ang kukuha sa bahay niyo. Talaga? Sigurado ka ba dyan, Sunny? Oo nga po kasi baka yung nag-iisa niyong tagyawat parang sasabog na sa inis kay Anton. Parang hindi na rin po lumaki mga pores niyo. Pasaway ka talagang bata ka. Pero sige, kung mapilit ka, hindi ko natatanggihan yan. Imbis lalong mainis, napalitan ni Sunny ng kasiyahan ng mood ni Aling Cora. Tuloy na nga siyang umalis at makaraan lang ang ilang sandali ay nakabalik na siya at nagtungo na rin sa kanilang pwesto. Oh Lola, bakit kayo na po ang tumapos sa ginawa ko kanina? Sabi ko naman pong ako na magtutuloy nun pagbalik ko eh. Ayos lang apo, kahit hindi mo sabihin, alam kong pagod ka na rin. Kanina ka pa maraming ginagawa, tapos tumutulong ka pa kay Aling Nena magbuhat. Napakabait mo talaga apo. Nanggigigil na pinisilipisil ni Lola Esmeralda ang magkabila niyang pisngi. Kanina ko pa po ba mamamana ang kabaitan ko? Siyempre wala nang iba kundi sa inyo po Lola. Naglalambing niyang niyakap ang kanyang lola. Bahagya naman itong ginulo-gulo ang kanyang buhok. Mas malala naman ang kabaitan mo apo. Basta palagi kang mag-iingat ha. Dapat alam mo rin kung saan ang hangganan mo. Oo, walang masama na tumulong sa kapwa. Kaso minsan, may mga taong mapagsamantala. Ayoko lang na pagdating ng araw, aabusuhin ng ibang kabaitan mo. Asus, ang lola ko talaga. Mahal na mahal ako at ayokong nasasaktan. Kaya ang swerte-swerte ko po sa inyo eh. Ikaw talaga, iniba mo na naman ang usapan. Pero wala pong halong biro yun Lola. Kasi naman po, mas masarap kayong magtrabaho kapag nagtutulungan. Pero para po hindi na kayo mag-alala. Promise po, hindi ko po hahayaang abusuhin ako ng ibang tao. Napangiti na lang si Lola Esmeralda. Hindi na ito nagtataka kung bakit paborito ng halos buong palengke si Sunny. Halos lahat kasi gusto niyang tulungan. Kaya nag-aalala ito para sa kanya na baka ang iba'y niloloko na lang siya. Pero sa loob-loob ni Lola Esmeralda, alam nitong matalinong itong si Sunny. Kaya nagtitiwala na lang ito. Ang tanging magagawa na lang nito ay ang hindi magsawang paalalahanan ng apo. Maya-maya nang lumabas si Sunny mula sa palengke para bumili ng kanilang tanghalian ni Lola Esmeralda, napansin niya ang isang matandang babae na hirap ito sa buhat-buhat na dalawang bayong na puno ng gulay at prutas. Halatang mabibigat ito. Marami namang nakatambay sa gilid-gilid at nakikita naman nila ang sitwasyon ng matanda. Ngunit wala ni isang nagtangkang tumulong. Kaya nang makita yun ni Sunny, hindi na siya nagdalawang isip. Lola, tulungan na po kita. Ako na po magbubuhat para sa inyo. Nang akma niyang kukunin ng bayong mula rito, kumunot ang noo ng matanda at mariing hinawin nito ang bayong palayo sa kamay niya. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko ang sarili ko. Natigilan sandali si Sunny matapos mabigla sa inakto nito. Pero hindi nawala ang ngiti sa kanyang labi. Sigurado po ba kayo? Mukha pa naman pong mabibigat ang mga daladala niyo. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi ko na ngang kaya ko ito. Huwag kang pakialamera. Hindi na nakasagot si Sunny. Pilit namang binilisan ng matanda ang paglalakad palayo kahit medyo hirap na sa bawat paghakbang. Sunundan pa ng tingin ni Sunny ang matanda hanggang sa makita niyang tumawid na ito sa pedestrian lane. At sa kalagitnaan ng pagtawid nito, biglang nahulog mula sa kamay ng matanda ang bayong at sunod-sunod na gumulong sa kalsada ang mga gulay at prutas. Hindi nagdalawang isip si Sunny. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pedestrian. Lola! Hayaan niyo na po. Ako na pong pupulot para sa inyo. Mauna na po kayong tumawid. Mabilis niyang isa-isang pinulot at binalik sa bayong ang mga gulay at prutas. Wala na siyang pakialam sa mga motorista at mga sasakyang walang tigil sa pagbubusina at pinagmamadali siya. Matapos yun, lumapit na siya sa matanda. Okay na po Lola, saan po ba kayo pupunta?
Diyan na lang sa sasakay ng tricycle. Ngayon ay bahagyang nakayuko na ang matanda at mukhang nahihiya sa kanya. Mahinahon na rin ang boses nito. Sige po, hatid ko na po kayo hanggang sakayan. Baka po kasi magsilaglagan ulit ang mga to. Kawawa naman ang mga gulay at prutas nyo. Hindi nito tumanggi ang matanda. Tahimik itong naglakad kasabay niya. Pagdating sa sakayan, tinulungan niya rin itong ipasok ang mga bayong sa loob ng tricycle. Kuya, pakihatid po si Lola ng maayos ha. Pakitulungan na rin po sa pagbaba ng mga pinamili niya. Sige lang, miss. Kumuha pa si Sunny ng pera sa bulsa niya at iniabot sa driver. Ito po ang bayad ni Lola. Ay, iha. Hindi na kaila. Okay lang po, Lola. Ingat po kayo. Bago umandar ang tricycle, binalingan pa ng matanda ng tingin si Sunny hanggang sumiti ito ng bahagya. Nanatiling nakatayo naman si Sunny sa gilid ng kalsada. May ngiting payapa sa kanyang labi. At least, sa ganoong paraan, nakatulong pa rin siya sa matanda. Nakonsensya kasi siya na baka sa kanyang pagpupumilit na tulungan ito, nagmadali tuloy ang matanda kanina. Kaya dahil doon, baka lalo itong nahirapan. Dahilan para mahulog ang bayong nito. Minsan talaga, sa kagustuhan itong makatulong, hindi maiwasang mapasama ang ating malinis na hangarin. Pero sa kabila nun, si Sunny ang patunay na kahit sa kabila ng ating mabuting intensyon, may mga tao talagang gagawin pa tayo ng masama. Ngunit hindi yun dahilan para gumawa tayo ng masama pabalik. Sa halip, mas makakabuti kung susuklian natin yun ng kabutihan. Lola, maglalaba lang po ako dyan sa ilog ha. Kumain na rin po kayo ng almusal. May nilaga na po akong kamote dyan. Maagang gumising si Sunny kinabukasan, kahit araw ng linggo. Hindi man sila nagtitinda sa palengke tuwing linggo para may pahinga rin sila. Sanay na ang katawan niya sa maagang pagising, kaya imbis na humilata sa banig, nagpasya na lang siyang maglabas sa ilog. Ang aga mo naman, apo. Dapat nagpapahinga ka muna kahit ilang oras pa. Ayos lang po, La. Para maaga rin po akong matapos. Teka, bago ka umalis, nag-almusal ka na ba? Tapos na po. O siya, sisibat na po ako bago ako abutin ng matinding init. Huwag niyo pong kalimutang inumin ng maintenance niyo ha. Bibilisan ko lang po ang panlalaba para makapagluto pa ako ng tanghalian natin. Kaagad na siyang naglakad, papunta sa ilog na may kaunting kalayuan mula sa bahay nila. Bitbit niya ang malaking batsyang may lamang mga damit, sabon at pamalo na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin sa ilang probinsya na epektibo para mapabilis ang pagtatanggal ng dumi o mantsa sa makakapal na tela gaya ng maong. Ang sarap talaga sa pakiramdam ng sariwang hangin at katahimikan dito sa ilog. Bulong ni Sunny na para siyang hinagka ng kapayapaan. Tanging huni lang ng mga ibon na nagliliparan at ang payapang pagdaloy ng tubig ang maririnig. May kalakihan din itong ilog at may bahaging malalim din. Dahil ang nasa unahan nito ay ang mataas na talon na kung saan dito dumidiretso ang agos ng tubig. Pagdating sa kanyang tipikal na pwesto, inilapag niya ang batsa sa isang malaking bato. Hinubad ang tsinelas, tinupi ang laylayan ng bestidang suot at nagsimula ng maglaba. Habang abala siya sa ginagawa, bigla niyang naramdaman ang kakaibang kirot sa tiyan. Ano ba yan? Ngayon pa talaga kung kailan naglalaba yung tao. Kinakain ko pa lang yung kamote, ilalabas ko na yata agad. Bahagya pa siyang napahinto. Ngunit nagpasya siyang baliwalain na lang muna ito at ipagpatuloy ng paglalaba upang matapos agad. Pwe, ang baho naman. Utot pa ba to? Mas malala pang amoy sa nilalangaw na patay na hayop. Ang lala mo, Sunny. Parang hindi pang babae ang utot mo. Reklamo niya sa sarili nang maamoy ang sarili niyang utot. Ipinagpasalamat na lang niya na mabuti walang ibang tao rito. Kung hindi, baka may mapatay pa ang utot niya nang wala sa oras dahil sa tindi ng amoy nitong hindi kaaya-aya. Sa kabila nun, hindi siya nagpatinag at nagpatuloy pa rin sa paglalaba. Buwisit naman oh! Hindi ko na talaga kaya.
Lalabas na siya! Dahil wala na siyang pamimilian at pakiramdam niya ilang segundo na lang ay maaari nang lumabas ang matinding tawag ng kalikasan, halos patakbo siyang naghanap ng maaari niyang pagpwestuhan upang taniman ang kanyang pamatay na bala. Teka lang, hintay muna! Huwag ka munang lalabas! Mas matindi pa ang kaba ni Sunny ngayon kaysa sa tuwing bumubunot ng index card ang kanilang teacher tuwing may graded recitation nung siya'y nag-aaral pa sa high school. Pawis na siya at halos mapatalon patungo sa bahagi ng ilog na may naglalakihang bato na sapat lang para may pangharang sa kalahati ng katawan niya. Medyo tagurin dito at malayo sa dinadaanan ng tao kaya kampante siyang umupo na nakatingkayad at pilit inaayos ang pwesto. Ay buhay, sa wakas umabot pa ako. Napapikit siya at nakahinga ng malalim ng tuluyan na niyang mailabas ang pinakaiingatan niyang bala. Ngunit bago pa man siya tuluyang matapos sa pagbubuwas, may napansin siyang kakaiba sa kanyang peripheral vision. Ganoon na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang palutang-lutang sa tubig. Tao ba yun? Sa kabila nun, hindi siya gumalaw. Ilang sandali niya lang tinitigan ang palutang-lutang habang patuloy na sumasabog sa batuhan ang kanyang mga dumi na animoy lava galing sa bulkan. Tao nga! Hoy! Naninilip ka ba? Pati taong naglalabas ng sama ng loob hindi mo pinapalampas. Kung itapon ko sa itong mga bomba ko. Dahil doon, naudot ang pagbabawas niya. Mabilis niya ring tinaas ang suot na panty at salwal at nawala na rin sa isip niya hindi siya nakapaghugas ng puwet. Hoy! Umalis ka na dyan! Kadiri ka! Ang lakas mong mamboso! Hindi ka na nahiya! Sa inis, mabilis niyang dinampot ang nakita niyang maliliit na bato at buong lakas na sunod-sunod itong tinapon sa palutang-lutang na lalaki. Ano? Hindi ka pa rin naalis? Kapag ako hindi nakapagtimpi, dadamputin ko tong tae ko at ihilamos ko dyan sa pagmumukha mo. Ngunit sa halip na gumalaw o patakbong umalis ang palutang-lutang na yon, hindi ito kumilos kaya nagtaka na si Sunny. Teka, hindi siya gumagalaw. Buhay pa kaya yan? Dahil doon, lumapit siya ng dahan-dahan sa gilid ng ilog. Doon niya mas malinaw na nakita ang lalaki. Maputla ang mukha nito. May mga sugat sa braso at noo at bahagyang duguan ang suot nitong damit. Dahil doon ay labis siyang kinabahan at nataranta. Sorry! Binato-bato pa kita. Wala ka palang malay. Buti bumangga ka pa rito sa bato. Kung hindi, inanod ka na sana ng tubig ng tuluyan. Nanginginig ang kamay niyang nilapitan ng lalaki. Nang hawakan niya ito sa pulsuhan, laking ginhawa niya nang maramdaman ang pagpintig nito. Mabuti naman, humihinga din siya. Kailangan ko siyang tulungan. Hinila niya ang lalaki papunta sa damuhan. Pagkatapos nun, hindi na niya inintindi ang mga labada at tumakbo siya paalis ng ilog upang humingi ng tulong. Mabuti na lang, nadaanan niya si Mang Dexter na nakasakay sa kalabaw. Mang Dexter! Tulong po! Hinihingal siyang lumapit dito. Oh, Sunny! May nangyari ba? May nakita po akong sugot ang lalaki na palutang-lutang sa ilog. Wala na siyang malay pero humihinga pa. Patulong naman po na dalhin sa bahay para magamot ni Lola. Hindi naman nagalinlangan si Mang Dexter at agad na sumunod sa kanya pabalik sa ilog kung saan niya iniwan ang lalaki. Sa pagtutulungan nilang dalawa, maingat nilang binuhat ang walang malay na lalaki at dinala sa bahay nila ni Lola Esmeralda. Pagdating doon, agad silang sinalubong ni Lola Esmeralda na gulat na gulat. Ay, Diyos ko! Sinong lalaking yan? At saka anong nangyari dyan? Natagpuan ko po siya sa ilog. Sugatan po pero humihinga pa naman. Baka po pwede niyo siyang magamot. Nako, kawawa naman. Sige, ipasok niyo siya at ihiga niyo dyan sa papag. Kukuha lang ako ng mga halamang gamot sa likod ng bahay. Matapos nilang maingat na may lagay sa papag ang binata, nagpaalam na rin si Mang Dexter. Mauna na ako, Sunny. Baka mawala yung kalabaw ko ron eh. Patay ako na kay Mrs.
Balitaan mo na lang ako tungkol sa lalaking yan. Oh, sige po. Salamat sa tulong, Mang Dexter. Pagkaalis nito, napabaling siya sa binata at ilang sandali siyang napatitig sa mukha nito. Matangos ang ilong nito. May kakapalan ng kilay. Makinis at maamo ang mukha sa kabila ng sugat na natamo. Sino kaya siya? May itsura pa naman siya. Pwede siyang mag-artista. Ipa-KMJS ko nga to para mapanood din ako sa TV. Baka sakaling lumipad din ng team ni Jessica papunta dito sa amin. Pagkabalik ni Lola Esmeralda, bitbit ang mga halamang gamot. Maingat silang nagtulungan ni Sonny sa paggamot sa sugatang binata. Habang hawak ni Sonny ang mangkok ng maligamgam na tubig, si Lola Esmeralda naman ay abalang nagdudurog ng mga dahon at ugat na kinuha nito sa likod ng bahay. Buti na lang at hindi malalim ang mga sugat niya. Mukhang nabugbog lang dahil sa pagtama sa mga bato sa ilog. Dahan-dahan lang buwa, baka masakit pa rin yan kahit wala siyang malay. Akong bahala. Sanay ako sa ganito, apo. Mas malala pa nga kaysa sa natamo niya ang ginagamot ko noong araw. Pinisil ng matanda ang dinurog na halamang gamot na may herbal oil at maingat na pinahid sa sugat sa noon ng binata. Bahagya pang napaigtad ang lalaki kahit wala pa ring malay. Gumalaw siya la. Normal lang yan. Ibig sabihin may pakiramdam pa ang katawan niya. Buti nga't ganon, kaya malamang ilang oras lang ay magigising na rin siya. Mukhang mayaman to, Nola. Tingnan niyo po ang balat niya. Parang sanay sa aircon. Ikaw talaga. Kahit sugutan na, profile pa rin ang tinitingnan mo. Pero may itsura talaga siya, no? Mukhang habulin ng mga babae. Si Lola, oh. Mukhang interesado pang umibig ulit. Yee! May asim pa talaga si Lola. Ang may dato puti. Sira ka talaga, apo. Wala na akong interes sa ganyang bagay. Ika-ika na nga akong maglakad eh. Pareho silang natawa. Matapos lagyan ng gamot ang mga sugat at balutan ng malinis na tela, maingat nilang inayos ang pagkakahiga ng binata sa papag. Pinunasan naman ni Sunny ang katawan nito gamit ang basang bimpo. Sige, hayaan muna natin siyang magpahinga. Maya-maya, magpapakulo ako ng sabaw para mahigupin siyang mainit kapag nagising. Ilang segundo pang lumipas nang suminghot si Lola Esmeralda sa hangin. Muli na naman itong nasinghot ang kakaibang amoy na kanina pa nito napansin habang ginagamot ang binata. Teka nga, kanina pa ako may naamoy na hindi ka nais-nais. Suminghot ito ulit ng mas malalim. Napaisip naman si Sunny. Nang suminghot din siya, muling bumalik sa alaala niya ang pamilyar na amoy na kanyang dinumi kanina. Dahilan para matauhan siya. Oo nga pala, hindi ako nakapaghugas ng pat kanina. Ibig sabihin may tahi pa ako sa panty at ako yung… Kadiri naman! Palihim na napapikit si Sunny, sabay bulong sa sarili. Naamoy mo ba yun, apo? Ha? Wala naman po kong naamoy, Lola. Hindi eh. Parang meron talaga. Parang amoy nabubulok na tae. Napasinghot-singhot pa ito habang naglalakad sa loob ng bahay. Paikot-ikot na parang asong may hinahanap na bakas. At kapag malapit na ito sa pwesto ni Sunny, pasimpleng umiwas ang dalaga para hindi siya maamoy. Kanina ko pa talaga naamoy ito. Akala ko nga itong lalaking nangangamoy pero hindi naman. Baka mamaya ay may patay na daga na pala dyan sa sulok-sulok. Patay mali siya namang kunwari na may tinignan si Sunny sa labas ng bahay. Ay, sa Lola talaga. May dumi lang pala ng aso sa labas ng bahay. Malamang yung aso na naman yun ni Namang Cardo. Alam mo naman yun, pumupunta lang po sa bakuran natin para dumumi. Talaga ba? Ang lakas naman ng amoy. Parang nandito lang sa loob ng bahay. Grabe talaga ang aso na yan. Ito namang si Ricardo. Hindi man lang nila linisin kapag dumudumi ang aso nila kung saan-saan. Nasisi pa nga ang inosenteng aso na walang kamalay-malay sa nangyari. Kaya nga po eh. Sige po, ako na lang ang magwawalis. Nakakahiya naman kay Mang Cardo.
Hindi na hinintay ni Sunny na magsalita ang kanyang lola. Halos tumakbo siyang palabas ng bahay, bitbit ang walis. Pero imbis na sa bakuran dumiretso, mabilis siyang lumiko papunta sa poso. Ay salamat, natakasan ko pa si lola sa ganung sitwasyon. Pambihira naman kasi, nakalimutan ko palang maghugas. Agad niyang binuhusan ng tubig ang pang-upo niya, hanggang sa nagdesisyon siyang maligo na rin diretso. Binilisan na lang niyang maligo. Pagkatapos noon, dumaan siya sa pinto sa likod ng bahay para magbihis at para hindi siya makita ng kanyang lola. Pagbalik niya sa sala, napakunot noo si Lola Esmeralda. Oh, akala ko ba magwawalis ka? Ba't basa ang buhok mo? At nagpalit ka na rin ng damit? Naligo na po ako pagkatapos kong alisan yung dumi ng aso. Ha? Ang bilis naman. Kanina ka lang umalis. Si Lola daig pang investigador kung magtanong. Binilisan ko lang po kasi naalala ko. Naiwan pa pala sa ilog yung mga labahan ko. Hindi pa rin pala ako tapos maglaba. O siya, balikan mo na yun sa ilog. Baka mawala pa yun doon. Ganoon na nga ang ginawa ni Sunny. Halos 3 oras din niyang tinapos ang paglalaba. Pagkauwi sa bahay, kaagad din siyang nagsampay. Apo! Gising na siya! Sigaw sa kanya ni Lola Esmeralda sa gitna ng kanyang pagsasampay, kaya dali-dali niya itong iniwan at pumasok sa loob ng bahay. Pagkarating sa loob, naabutan niya na bahagyang napapaungol ang lalaki. Marahil ay mahapdi pa rin ang sugat nito. Halata rin ang gulat sa mukha nito nang makita sila. Kaya kahit masakit ang katawan, ay pilit itong bumabangon at umaatras. Nasaan ako? Huwag kang matakot. Nandito ko sa bahay namin ni Lola. Huwag ka rin munang gagalaw masyado. Sariwa pang mga sugat mo. Kayong nagligtas sa akin? Paano po ako nakarating dito? Aray. O kita mo na, sabi ko naman kasi sa'yo na huwag ka munang gagalaw eh. Yun tuloy. Huwag ka kasing mag-alala. Hindi naman kami masamang tao. Kasi kung masamang tao kami, sana bawas na yung lamang loob mo't binenta na namin. Loko ka. Huwag mo nang takutin yung tao, apo. Binatukan siya ng kanyang lola dahilan para mapakamot siya sa ulo. Joke lang naman eh. Si lola naman. Huwag mo nang intindihin ang apo ko, iho. Pero nakita ka niya na palutang-lutang sa ilog. Kung hindi dahil sa kanya, baka inanod ka na ron. Napatitig ang lalaki kay Sunny. Litong-lito ito ngunit pansin ang pasasalamat sa mga mata. Salamat. Tatanungin ko ito na malaking utang na loob. Wala yun, ano ka ba? Pero nagtataka lang ako. Ano bang nangyari sa'yo? Ba't ka nagpapalutang-lutang sa ilog? Bahagyang napapikit ang lalaki na parang inaalala ang nangyari. Ilang sandali rin itong natahimik lang. Kinidnap ako. Kinidnap! Sabay na sigaw ng maglola dahil sa gulat. Kaya mabilis na tinaas ng binata ang kanyang mga palad para pigilan ang dalawa. Pwede po bang huwag kayong maingay? Baka po may makarinig sa atin. Ang totoo niyan, nung kinidnap ako kagabi, nagawa kong makatakas habang bumabiyahe kami. Kaya wala akong choice kung dito tumalon sa tulay. Pagkatapos nun, hindi ko na maalala ang sumunod na nangyari. Ganun ba? Kung okay lang malaman, alam mo ba kung anong motibo sa pagkidnap sa'yo? Malamang dahil may-ari ako ng isang kumpanya. Pwede rin kalaban ko sa negosyong may gawa nito. O baka may matinding galit sa akin. Nagkatinginan sina Sunny at Lola Esmeralda dahil sa nalaman. Hanggang ngayon ay gulat pa rin sila sa mga impormasyon na nalaman. Kung pwede ba akong dito muna magtago pansamantala? Natatakot ako na baka hanapin ako nila at ipapatay. Gusto ko munang pahupain ang nangyari. Natatakot lang din po ako para sa buhay ko. Muling nagkatinginan ng maglola. Wala ni isa sa kanilang dalawa ang nagsalita agad sa loob ng ilang segundo. Teka lang ha, kakausapin ko lang muna ang apo ko. Tumingin saglit si Lola Esmeralda kay Sunny at bahagyang tumango.
Nang pumunta ito sa kusina, kaagad namang sumunod si Sunny. Apo, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Ang totoo niyan, kinakabahan din po ako para sa kaligtasan nating dalawa. Pero kawawa naman po siya kung pababayaan natin na paalisin. Tumangwang matanda. Ganun na nga, hindi rin makakain ng konsensya kung hahayaan lang natin siya. Ilang sandali pang nag-usap ang dalawa para tiyakin ang kasiguraduhan ng kanilang magiging pasya bago sila muling bumalik sa binata. Ano kasi, pasensya ka na, pinag-isipan pa kasi namin ni Lola kung anong dapat gawin. Pero yun nga, pumapayag na kaming dito ka na muna mamalagi. Basta kailangan mo lang magdoble ingat, lalo kapag lalabas ka para walang makakilala sa'yo. Pwede kang magsuot ng sunglasses, ng face mask o kung ano pa. Opo, maraming salamat po. Tatandaan ko po yan at mag-iingat po ako ng husto. Walang problema. Basta ang mahalaga sa ngayon, magpagaling ka muna. Napangiti ng bahagya ang binata. Nga pala, anong pangalan mo, iho? Ako po si River. River Alejandro. River? Grabe namang coincidence yun. River ang pangalan mo tapos sa Tagalog nun ilog. Kung saan kita natagpuan. Bahagyang napatawa ang tatlo dahil doon. Ganun na nga. Mas makakabuti rin siguro kung ilog na lang munang itatawag niyo sa akin para walang makaalam ng totoo kong pagkakakilanlan. Sumang-ayon naman ang maglola sa suwestyon nito. Ilang taon ka na ba, River? Ilog. 30 na po ako. Hindi na nga nakakapagtaka kung bakit may sarili ka ng kumpanya. Nga pala, ako si Sunshine Elanie, pero tawagin mo lang akong Sunny. At siya naman ang lola ko, si Lola Esmeralda. O siya, halika muna dito sa kusina, apo. Tulungan mo muna ako magluto. Sige po, La. Susunod na lang po ako. Tatapusin ko po muna yung sinasampay ko. Ikaw naman, Ilog. Magpahinga ka muna para tuluyan ng gumaling ang mga sugat mo at magkaroon ka ng sapat na lakas. Hayaan mo, ipagluluto kita ng sabaw para may higupin kang mainit. Nang makalis ang maglola, humiga naman ang maayos si River. Hanggang sa napangiti ito habang nakatitig sa kisame na tila'y may iniisip. Sunshine Elanie, a beautiful name for a beautiful woman. And somehow, the moment I saw her, it felt certain. I think I just found the girl my life has been waiting for. Simula ng payagan ni na Lola Esmeralda na manatili ang binata sa kanila, hindi naman ito naging pabigat. Sa katunayan, nang tuluyan ang gumaling ang mga sugat nito at lumakas na ng husto ang pangangatawan, tumutulong ito sa gawaing bahay. Gaya ng pagigib ng tubig mula sa poso, pagbibiyak ng mga tuyong kahoy upang gawing panggatong, at higit sa lahat, may karanasan din ito sa pagluluto. Maging si Sunny sarap na sarap sa mga pagkaing niluluto nito na ngayon niya lang natikman sa tanang buhay niya. At hindi man nila aminin, alam nila na ang pagstay ng binata sa kanila ay mas nakagaan sa araw-araw nilang pamumuhay. Ngayong araw, maaga pa lang ay abala na ang mga nagtitinda sa palengke sa pag-ayos ng kanilang mga paninda. Habang unti-unti nang lumalabas ang araw, ang mga mamimili naman ay isa-isa na rin dumarating. Sa kabilang banda, si Sunny masiglang nag-aayos ng mga gulay na pang-display. Pakanta-kanta pa ito na tila ba walang pakialam sa paligid. Habang si Lola Esmeralda naman ay nakaupo lang at naghihintay ng mga customer dahil wala naman itong magawa sa kagustuhan ni Sunny na siya na lang ang kikilos. Maya-maya lang, natigilan si Sunny sa ginagawa ng matanaw na niyang palapit na si River. Nakasombrero ito at may buhat-buhat na isang banyera ng isda. Nakaitim lang din itong sando na kapit sa katawan. Pansin ang lapad ng dibdib at ang matitigas na mga braso. Litaw din ang mga ugat sa kanyang mga kamay sa bawat galaw. Base sa kanyang magagandang pangangatawan, halatang batak siya sa pag-gym.
At kahit pawisan na ito, tila mas lalo pang lumalabas ang kagwapuhan at hotness nitong taglay. Na kahit ang ilang tinderang nakakakita dito ay hindi maiwasang kiligin at humanga ng husto. Ayos na. Nakuha ko na lahat ng banyer ng mga isda. Ano pang matutulong ko? Sige, magpahinga ka na muna. Napaiwas ng tingin si Sunny at pasimpleng napakagatlabi. Ano yan, Sunny? Ba't may puutal ka pa sa harap ng lalaking yan? Daig mo pa yung nilalamig na kambing. Umayos ka nga. Pananermon niya sa sarili, ngunit sa isip niya lang yon para hindi siya marinig nito. Aray! Natauhan lang si Sunny matapos niyang hindi na malayang napipiga na pala niyang hawak na bunga ng langka, dahilan para matusok siya ng mga matutulis na talim nito. Oh, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Apo, napano ka? Wala lang to. Huwag niyo po akong intindihin. Giit niya na pagdadahilan. Gusto mo ba na ako na dyan? Hindi na, ayos lang ako. Tagaktak na yung pawis mo. Punasan mo muna. Sorry. Nakalimutan ko kasi yung bimpo sa higaan. Wala tuloy akong dala. Laking gulat niya nang hilahin itong laylay ng suot na sando at yun ang pinangpunas sa mukha nito. Dahilan para mapansin niya at bumaba ang kanyang tingin sa mga abs nitong tila nagmamantika na sa pawis. Grabe sa 8. 8 ang alin? Tanong ni River dahilan para bigla siyang napaiwas ng tingin at nagpapatay mali siya. Kasi 8 pandesal yung naubos ko kaninang almusal. Paborito ko kasi yun lalo kapag nagmamantika. I mean, kapag maraming butter sa ibabaw. Anong pandesal lang sinasabi mo dyan, Apo? Nilagang saging ang almusal natin kanina. Ay, kahapon nga pala yun. Nawala sa isip ko. Sinangagang almusal natin kahapon. Oo nga no. Hayaan nyo na nga. Baka sa panaginip ko lang yun kagabi. Ano ba yan? Ang aga-aga palang sobrang init na agad. Dali-daling kinuha ni Sunny yung bottled water na bawas na at mabilis niyang ininom ang laman nito. Teka, tubig ko yan. Ay, ganun ba? Sorry, palitan ko na lang. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, nalawain ko na yung tip niyan. Habang umiinom ulit si Sunny, bigla niyang naibuga ang tubig dahil sa sinabi ng binata. Napakamot na lang sa batok si River at hindi maiwasang mapangiti dahil naisip nito na parang na rin silang nag-indirect kiss. Esmeralda, may extra ka ba yung itak dyan? Pairam nga muna ako sandali. Pinapakuha pa kasi ng asawa ko yung amin eh. Kaso ang tagal bumalik. Nainip na ako na walang ginagawa. Biglang sumulpot ang tenderang si Aling Sita, kaya lahat sila'y napatingin dito. Meron dito. Teka, sandalit kukunin ko. Habang naghihintay ang tendera, napatingin ito kay Sunny at sa katabi niyang lalaki na ngayon lang nakita ni Aling Sita. May bago pala kayong kasama dito. Naku ha, Sunny, ang swerte mo dyan sa boyfriend mo. Mukhang masipag at tinutulungan kayo sa pagtitinda. Nagkatinginan bigla sa River at Sunny na parehong nagulat. Ano po, nagkakamali po kayo. Hindi ko po siya boyfriend, Aling Sita. Sus, wag mo nang ikaila, Sunny. Yung mga tinginan yung ganyan, hindi magsyota. Wag ako. Alam na alam ko na yan. Dumaan din kami dyan nung araw. Hindi na nakapagsalita si Sunny dahil sa pagkailangan. Pansin din ang biglang pamula ng kaniyang pisngi. Habang si River naman ay nakangiti lang. Mula noon, madalas silang pagkamala na magkasintahan. Kahit itanggi nila yon, dahil hindi naman talaga. Tila hindi naniniwala ang mga ito. Isang araw, habang nakatayo sa labas ng pwesto, napansin muli ni Sunny sa may di kalayuan ng pamilyar na matandang babae na tinulungan niya noon sa pedestrian. Dahan-dahan ito ngayong naglalakad, palabas ng palengke na may dala na namang isang bayong ng mga pinamili. Lola! Tawag ni Sunny at dali-dali siyang tumakbo palapit dito. Lola, tulungan ko na po kayong magbuhat. Ay,
Ikaw na naman pala. Wag na, kaya ko na ito. Sabi niyo rin po yan nung nakaraan, tapos gumulong lahat sa kalsadang mga pinamili niyo. Biro ni Sunny na may malapad na ngiti. Sandaling natahimik ang matanda, hanggang sa bahagya itong napangiti. Ikaw talaga, sige na nga. Masiglang kinuha ni Sunny ang bayong. Mabagal lang siya sa paglalakad para sabayan lang ang matanda. Ano po palang pangalan niyo, Lola? Basilia, iha. Oh, ako naman po si Sunny. Matanong ko lang, malapit lang po ba ang bahay niyo rito, Lola Basilia? Oo, iha, malapit lang. Siguro kung lalakarin, mga 10 minuto mula rito. Ganun po ba? Gusto niyo po, maglakad na lang po tayo para exercise niyo na rin po. Nako, sige, kailangan ko nga rin yan. Nangangalawang na ang tuhod ko eh. Pareho silang natawa dahil sa biro ng matanda. Habang patuloy silang naglalakad sa gilid ng kalsada, paminsan-minsan ay humihinto sila para kahit papano ay nakakapagpahinga ang matanda. Maya-maya, habang nakatigil sila ay biglang napatitig ang matanda kay Sunny. Iha, bakit po Lola? Pasensya ka na pala nung nakaraan. Para saan po? Sa inasal ko nung tinanggihan kita. Medyo napataas ang boses ko noon. Ikaw na nga ito nagmamagandang loob. Ay, okay lang po yun Lola. Kalimutan na lang po natin yun. Takot lang talaga akong magtiwala basta-basta. Minsan na kasi akong naloko. May nagpanggap na tutulungan daw ako. Yun pala, itatakbo lang ang mga gamit ko. Sa pagpupumilit kong habulin yun, nabangga pa ako ng sasakyan. Mabuti na lang at hindi ako napuruhan. Nako, grabe naman po palang nangyari sa inyo Lola. Kaya simula noon, natuto na akong maging matigas. Pero mali pa rin na nasungitan kita. Mabait kang bata. Napagtanto ko na hindi pala lahat ay katulad ng nanloko sa akin noon. Huwag po kayong mag-alala. Mas lalo ko pa po kayong naiintindihan ngayon. Napakabuti mo talaga. Paniguradong napalaki ka ng maayos ng mga magulang mo. Ang swerte-swerte nila na may anak silang kagaya mo. Bahagyang natigilan si Sunny. Nagbago rin ang bahagyang ekspresyon ng mukha niya. Pero sa kabila nun, minabuti niyang ngumiti. Lolo ko po ang nagpalaki sa akin. Talaga? Lawless girl ka pala. Pero nasan bang mga magulang mo? Wala na po eh. Ang totoo niyan, yung nanay ko po ay namatay nung araw na pinanganak niya ako. Sa India. Napatitig ang matanda sa kanya. India? Opo, half Indian po ako. Indian po ang tatay ko. Tapos, Pinay naman po ang nanay ko. Doon daw sila nagkakilala sa India, sabi ni Lola. Pero hindi ko alam kung paano sila nagkakilala. Kaya pala kako mukha kang may lahi eh. Meron pala talaga. Nasa naman ang tatay mo ngayon? Bahagyang humigpit ang hawak ni Sunny sa bayong. Hindi ko na po alam. Sa totoo lang, iniisip ko na lang na patay na rin siya. Inuwi niya kasi ako rito sa Pilipinas nung sanggol pa lang ako. Ibinili niya ako kay Lola Esmeralda. Mainiwan pa siyang sulat sa akin na nangako siyang babalikan niya raw ako. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin natutupad. Kaya dahil sa kanya, ang ayoko talaga sa lahat ay yung sinungaling. I'm sorry, Iha. Ang daldal kasi ng Lola Basilia mo. Ganito talaga ako kapag magaan ang loob ko sa isang tao. Ngumiti naman si Sunny. Ayos lang po yun. Masakit nga ang pinagdaanan mo. Pero okay na rin po yun. Kung hindi rin po dahil doon, hindi ako mapupunta kay Lola Esmeralda. Jackpot po kaya ako sa lola ko. Kaya sa totoo lang, blessing in disguise na rin na iniwan niya ako dito. Tama yan. Alam mo, hanga ako sa'yo. Palagi kang nakangiti sa kabila ng may ganyan ka palang pinagdadaanan. At napaka-positibo mong tao. Always look on the right side, ika nga. Bright side naman yung lola eh. Pinapatawa lang kita. Mas lalo ka kasing gumaganda kapag nakangiti.
Bagay na bagay sa'yo ang pangalan mong Sunny. Nagtawanan palalo ang dalawa. Hanggang sa nagpasya na silang magpatuloy na sa paglalakad. Ngunit napapasulyap si Sunny sa matanda. At napansin niyang biglang pagdapo ng lungkot sa mukha nito. Lola, pwede pong magtanong? Ano yon, iha? Parang ang lungkot niyo po bigla. May problema po ba? Pwede niyo pong ikwento sa akin. Makikinig po ako. Huminto sandali sa paglalakad ang matanda. Bahagya pang nanginig ang labi nito. Nang magpatuloy nito sa paglalakad, ay doon na ito nagsabi ng totoo. Ang anak ko kasi, nawawala. Po? Paano po? Alam niyo po ba kung anong nangyari? Mapait na umiling ang matanda. Ilang linggo na rin siyang nawawala. Hanggang ngayon, hindi pa siya umuwi. Ni hindi rin matawagan. Hindi ko alam kung ano na bang nangyari sa kanya. Nakapag-report na po ba kayo sa kapulisan? Oo, pero hanggang ngayon, wala pa ring balita sa anak ko. Mas bumagal ang lakad nila. Ang totoo niyan, siya na lang ang kasama ko sa buhay. Kaya bawat araw na wala siya, pakiramdam ko, hindi na rin ako nabubuhay. Siya na lang ang meron ako eh. Siya na lang ang buhay ko. Kaya nga siguro gumaan ang loob ko sa'yo. Kasi nakikita ko siya sa katauhan mo. Mabait din ang isang yon. Napakasipag pang magtrabaho. Halos hindi na nga yun na natutulog. Sandaling napahinto ang matanda at pilit na napangiti ng biglang may maalala. Tingin ko'y mas matanda siya ng ilang taon sa'yo. Pero kahit ganon, malambing pa rin ang isang yon. Lagi akong niyayakap at hinahalikan. Hayaan niyo po, Lola. Ipagdadasal ko po na sana makabalik na ang anak niyo ng ligtas. Maniwala lang po kayo. Sana nga, Iha. Sana nga. Gusto ko rin na makilala mo siya. Paniguradong magkakasundo kayo nun. Ay, sana nga po. Kaya gabi-gabi ko po siyang isasama sa mga dasal ko. O siya, dito na pala ang bahay ko. Sa haba ng pag-uusap natin, hindi ko na namalayang nakarating na pala tayo. Napatingin sandali si Sunny sa kabuuan ng bahay ng matanda. Hindi niya inakala na ganito pala kalaki ang bahay nito. Nang ihatid niya sa loob ng bahay ang bayong, lalo siyang nagtaka. Ikaw lang po talaga dito ngayon, Lola? Wala po kayong kasambahay man lang? Wala eh. Nahirapan din kami magtiwala dahil ilang beses na kaming niloko ng kasambahay. May isa ngang nanghiram ng 40,000 pesos. Tapos bigla na lang naglaho at wala nang paramdam. Kaya mula noon, mas gusto ng anak ko na siya na lang ang kumikilos dito. Pero sa ngayon, nagbabayad na lang muna ako ng tagalinis. Ilang sandali pa silang nag-usap hanggang sa nagpaalam na rin si Sunny dahil kailangan na niyang bumalik sa palengke dahil baka hinahanap na siya roon. Isang araw, mataas na ang araw ng umagang yon. Ngunit malamig pa rin ang simoy ng hangin dahil na rin sa dami ng puno rito sa probinsya. Kaya naman, nakaupo ngayon si River sa bangkong kahoy sa labas ng bahay para magpahangin. Dahil kakatapos pa lang nilang mag-igib mula sa poso para mag-imbak ng tubig sa loob ng bahay. Kung saan hindi pa gaanong maliwanag ang langit kanina, ay nagsisimula na siyang mag-igib. Basa ng laylay ng damit nito at halos maligo na rin sa sariling pawis. Sa gitna ng pagmumuni-muni nito, napansin nitong palabas ng kubo si Sunny. May bitbit na malaking batya na puno ng labahan at ang direksyon niya ngayon ay papunta sa ilog. Sunny, teka lang! Sigaw ni River. Hindi na ito nagpatumpik-tumpik at mabilis na hinabol ang dalaga. Ako na dyan. Uy, wag na. Kaya ko na to. Kaya mo, oo. Pero pwede rin naman ang tulungan kita. Galing ka pa lang sa pag-igib, kaya alam kong pagod ka na. Mas mapapagod lang ako kung panonoorin lang kitang nahirapan mag-isa. Tapos hindi kita natutulungan. Dahil sa sinabi nito, bigla siyang natigilan dahilan para maagaw nito mula sa kanyang batya na walang kahirap-hirap. Di ko nang masipag,
Basta wala akong ibabayad sa'yo ah. Pwede na siguro yung 3 kiss. Nanlaki ang mga matang binalingan nito ni Sunny ng tingin. Aba, may nalalaman ka na ngayong ganyan ah. Kapag may nakarinig yan sa'yo, ewan ko na lang talaga kapag lalo tayong tutuksuhin. Yee, kunwari pang ayaw pero kinikilig naman deep inside. Sira, alam mo kabag lang yan. Hindi na niya hinintay ang binata at nauna na siyang naglakad. Sa isip niya, mabuti na lang ay siyang nauuna kaya hindi nito napapansin ang nasisiguro niyang pamumula ng pisngi niya. Samantala, si River naman ay napapailing na lang habang nakangiting nakasunod sa kanya. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad patungo sa ilog. Madulas ang ilang bahagi ng daan kaya paminsan-minsan ay inaalalayan siya ni River sa siko. Sa tuwing hahawakan siya nito, may kakaibang kumakalabog sa kanyang dibdib na hindi niya may paliwanag ang dahilan. Pagdating sa ilog, maaliwalas ang tanawin. Kumikinang ang tubig sa tama ng araw at may ilang kababaihan rin ang naglalabas sa may ibang bahagi. Pinili nila ang tipikal na pwesto ni Sunny na mabuti na lang ay walang umuuko pa ng kanilang datnan. Ibinaba na ng River ang batya. Tara, magsimula na tayo para mabilis kang matapos. Tutulungan mo rin ako maglaba? Oo naman. Bakit? Hindi ba pwede? Kaya ko na to. Giit ni Sunny habang kumakamot sa ulo. Hindi niya ako pwedeng tulungan. Baka mamay makita niya yung panty kong butas at maluwag ng garter. Nakakahiya naman at paniguradong tatawanan ako ng isang to. Bulong niya sa sarili, sa isip lamang yon. Kahit anong sabihin mo, tutulungan pa rin kita. Kaya ko na nga ni, ang kulit. Nandito na rin naman ako, kaya tutulungan na kita. Alang namang nakatunganga lang ako dito habang pinagmamasdan ko ang kagandahan mong nakakabighani. Matapos yung sabihin ni River, kumuha siya ng tubig sa ilog gamit ang palad at inihagis yun sa binata dahilan para mapatawa ito at gumanti sa kanya. Hanggang sa naghagantihan na silang dalawa kaya para na rin silang naligo dahil basang-basa na sila. Tama na nga! Wala talaga tayong matatapos kung uunahin natin ang paglalaro. Lumuhod na si Sunny sa malapad na bato at sinimulang kuskusin ang damit. Umupo na rin si River at ginayang ginagawa niya. Inunahan naman ito ni Sunny na labhan ang inaalala niya kaya matagumpay niyang naitago kahit papano ang panty niya mula rito. Makalipas ang ilang sandali, napangiwi si River habang nagkukusot ng biglang may maalala. Alam mo, may naalala tuloy ako bigla. Na ano? Nung nakaraang naghahanap ako ng mga kahoy na panggatong, doon banda sa dulo, doon sa may maraming bato. Bigla ako may naapakan, tapos biglang bumaho. Nung tignan ko, dumi pala ng tao. Biglang napatigil si Sunny sa pagkukuskos. Dali-dali siyang yumuko para hindi mahalata ang ekspresyon ng mukha niya, maging ang pagpipigil niya ng tawa. Ganun ba? Ayaw mo nun naka-jackpot ka. Jackpot ba yun? Traumatizing experience nga yun eh. Saka bakit ba kasi dun pa dudumi? Hindi ba uso sa kanila yung banyo? Sa mga probinsya, hindi na bago ang ganun no? Lalo dati na hindi pa naman lahat may banyo. At hindi pa lahat kaya nang bumili ng inidoro. Nun yun, iba na ngayon ang panahon. Malay mo, doon na sila nasanay. At saka hayaan mo na, malay mo, gusto man niyang dumumi sa banyo, kaso hindi na kinaya at doon na inabutan. Kaya wala ng choice, hindi ba? Kahit na, kaya kung sino mang nang iwan ng patibong na yun, karmahin sana siya. At kapag dumumi siya, masuot niya sana ang underwear niya na hindi nakapaghugas ng puwet. Dahil sa sinabi nito, ay palihim siyang napatawa, lalo pat gano'n na gano'n ang nangyari sa kanya. Sa pagpipigil ng tawa, bigla na lang siyang napaubo. Ba't natatawa ka? Ha? Hindi ah. Siguro gutom ka na kaya kung ano-ano na nakikita mo. Uwe, ikaw yun oh. Hindi kaya, imbento ka.
Ikaw talaga yun. Aminin mo na lang. Biglang nilagyan ni River ng bula ng sabon ang dulo ng ilong ni Sunny. Ang kulit mo, hindi naman talaga eh. Hanggang sa gumanti naman si Sunny, kaya nagantihan na naman sila, lalo nang nauwi na sa kanilang mga tawanan. Yee, ganyan palang maglambingan ng hindi raw magsyota. Kaya nga baka naman naka-friendship premium sila. Maya-maya, natigilan sina Sunny at River ng may dalawang bagong dating na mga dalagang may bitbit ding mga labahan ang biglang nanukso sa kanilang dalawa. Ito'y sina Ellie at Angel na anak ng mga kapitbahay ni na Sunny. Hindi ko talaga boyfriend to. Ba't ba ayaw niyong maniwala? Kung pwede lang talagang sabihin ni Sunny ang totoo, ginawa na niya. Pero kailangan talaga nilang ilihim ang tunay na pagkakakilanlan ng binata para sa safety nila. Kaya wala siyang magawa. Asus, si Ate Sunny, hindi daw boyfriend pero binabahay na si Kuya Ilog. Baka naman kasi hindi talaga boyfriend. Baka kasi ang tamang term ay asawa o di kaya ka-live-in partner. Hindi talaga. Mortal enemy ko nga to Di ba Ilog? Huwag kayong maniwala dyan. Mag-asawa na talaga kami. Ang totoo niyan, 2 buwan na nga ang pinagbubuntis niya. Dahil doon ay napatili sa na Ellie at Angel na para bang sila pang kilig na kilig. Samantala, si Sunny naman ay binatukan ng binata. Sira ka talaga. Kapag naniwalang mga yan at biglang imarte sa ibang sinabi mo, tatadyakan talaga kita sa bayag. Habang pulang-pula ang mukha ni Sunny, tawa ng tawa si River dahil gustong gusto nito sa tuwing makikita na namumulang mukha ng dalaga at sa tuwing naaasar ito sa kanya. O siya, hindi na namin kayo gagambalain. Baka may storbo namin ng ilog date niyong mag-asawa. Congrats din pala sa pinagbubuntis mo, Ate Sunny. Lumayo ng dalawa na humahagikik pa, kaya muling nakatanggap ng batok mula sa kanyang binata. Kita mo na? Naniwala sa iyong mga uto-uto. Huwag ka nang magalit, misis ko. Sige ka, baka hindi mo buo yung baby natin dyan sa sinapupunan mo. Che, hindi pa talaga siya tumigil. Tuwang-tuwa kang asarin ako, no? Nang akma niyang babatukan ulit si River, tumalo na ito sa ilog at tawa pa rin ng tawa habang nagtatampisawa. Makalipas pang ilang araw na patuloy nilang pagsasama sa iisang tahanan, itinuturing ni Sunny na pangkaraniwan lamang ang lahat. Hindi siya nagbibigay malisya at hindi siya nagbibigay kahulugan sa mga pinapakita ni River. Yun ang pilit niyang pinapaalala sa sarili sa tuwing may kakaibang pag-alo ng damdamin na biglang sumusulpot mula sa kaibuturan ng kaniyang puso. Kapag may pagkakataon na nagiging masyadong maganang pakiramdam niya sa presensya ng binata, agad niya itong sinasantabi at pinapalitan ng ibang paliwanag na dapat ay magugustuhan ng kanyang isip. Ngunit habang tumatagal at lumilipas ang panahon, nagiging mas mahirap ipagkailang mga bagay na hindi naman hinihingi, ngunit kusang na ibibigay, gaya ng labis na pag-aalala para sa isa't isa. Ang hindi sinasadyang pagtuon ng pansin sa bawat detalye ng bawat isa, at ang kalaunay paghanap sa presensya ng isa kapag wala ito sa paligid. May mga sandaling pareho silang natitigilan sa bigat ng katahimikan sa pagitan nila, na para bang may gustong sabihin ngunit kapwa pinipiling manahimik. Ang pagtanggi naman ni Sunny para sa kanyang nararamdaman ay naroon pa rin. Ngunit unti-unti na itong nabibiyak ng katotohanang may namumuo ng higit pa sa simpleng pakikisama lang kay River. Hanggang sa dumating ang punto na hindi na sapat ang pag-iwas at pagpapanggap na wala lang ang nararamdaman. Si River naman noon ay piniling kontrolin at isalba ang kanilang nabuong pagkakaibigan. Ngayon ay hindi na kinaya pang itago ang nararamdaman. Hindi yun biglaan at lalong hindi pa dalos-dalos. Isa iyong desisyon na hinubog ng panahon, pagtitiis at katiyakan. At nang tuluyan niyang tanggapin ang nararamdaman, tsaka lamang niya piniling ipagtapat yun sa dalaga na may paggalang at malinaw na intensyon na nais niyang manligaw dito.
Hindi naman may kakaila ni Sunny ang kanyang nararamdaman para sa binata, kaya hindi niya ito pinigilan. Tama naman siguro itong nararamdaman ko, di ba? Tama naman siguro na mahulog ako sa kanya ng todo. Makalipas ang halos 3 buwan, iyon ang naitanong ni Sunny sa kanyang sarili. Habang kausap niya ang sarili sa harap ng salamin sa loob ng kanyang kwarto. Masisisi niyo ba ako? Ang lambing niya, inaalagaan niya ako. Masipag siya, ang gwapo-gwapo rin niya. Tapos may malalaki pa siyang biceps at may 8 abs. Sino bang babaeng hindi mahuhulog sa ganun? Muling pagkausap ni Sunny sa sarili. Nang hindi niya mapigilan ang kilig, humiga siya sa banig at nagpagulang-gulong doon na parang may bulati sa tiyan. Nang mapagod sa ginagawa, napaupo siya at sandaling nalula na may ngiti sa labi. Wala naman sigurong masama kung susubukan ko, hindi ba? Nakakahiya mang aminin pero mahal ko na siya. Mahal na kita, River. Sa sandaling ito, kumpirmado na ni Sunny ang kanyang totoong nararamdaman at handa na siyang magtapat kay River. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip at kagad siyang pumunta sa palengke kung saan niya iniwan kanina ang binata. Lola, nasan po si Ilog? Bungad na tanong ni Sunny sa kanyang Lola Esmeralda nang hindi niya makita dito ang binata. Pilit niya pa itong hinahanap sa paligid. Kanina pa wala rito ah. Sabi niya kanina, uuwi muna siya sa bahay. Kumunot ang noo ni Sunny. Po? Galing pa lang po ako sa bahay. Wala naman siya doon. Ganun ba? Baka may dinaanan lang siya sa tabi-tabi. Sige po, uuwi po muna ako sandali. Bakit apo? Kararating mo lang ah. Hahanapin ko lang po si Ilog. May importante lang po akong sasabihin sa kanya. Nanliliit ang mga mata ng matanda na para bang may tinitimbang sa tingin niya. Pagkakaway tumango na lang ito na may pilyong ngiti. O sige, unahin mo na yan at baka hindi na yan pwedeng ipagpabukas pa. Pasimpleng ngumiti lang si Sunny bago naglakad palabas ng palengke. Mas mabilis kesa sa karaniwan niyang mga hakbang ang paglalakad niya ngayon na parang may hinahabol na oras. Sa isip niya, paulit-ulit niya nang pinapractice ang sasabihin kay River na pumayag na siyang maging girlfriend nito. Pagkaliko niya pa lang sa isang kanto, mabilis na kumabog ang dibdib niya nang biglang makasalubong ang lalaking hinahanap niya. Si River. Pareho silang napahinto at nagkagulatan pa. Sunny, pauwi ka na? Oo sana, pero ikaw talagang hinahanap ko. Talaga? Bakit? Miss mo na ba ako agad? Sira, may sasabihin sana ako sa'yo. Ganun ba? Ano yun? Parang biglang nanuyo ang lalamunan ni Sunny sa mga sandaling ito. Sinusubukan niyang magsalita ngunit walang boses na lumalabas. Ano ba, Sunny? Anong nangyari sa'yo? Bakit ba hindi ka makapagsalita? Na-practice mo naman ang kaninang sasabihin mo. Bulong ni Sunny sa sarili. Nang matulala siya, iwinagayway ni River ang palad sa harap ng mukha niya. Hello, ba't natutulala ka? Mukhang seryoso yan ah. Sige, sabihin mo na, naghihintay ako. Kasi, ang totoo niyan, gusto kong sabihin na si... Kawawa naman si Basiliano. Nawawala na nga yung anak niya. Ganun pang nangyari sa kanya kaninang umaga. Oo nga eh. Isinugod na ba sa ospital? Ewan ko nga rin. Wala pa akong balita. Pero mabuti na nga lang daw eh. Nandoon yung tagalinis. Kaya nakita agad na bumagsak na pala yung matanda sa sahig doon sa banyo. Dahil sa malakas na tsismisan ng dalawang babae na dumaan, hindi natuloy ni Sunny ang aaminin at pareho silang napabaling ni River sa mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Sunny dahil isang Basilia lang ang pumasok sa isip niya na nawawala ng anak. Pero sa kabila nun, gusto muna niyang unahin ang sa kanila ni River. Riv, hindi niya nagawang banggitin ng buo ang pangalan nito.
Laking gulat niya nang biglang kumaripas ng takbo si River paalis. River! Teka! Pigil niya, ngunit hindi man lang ito lumingon. Tuloy-tuloy lang itong tumakbo, ngunit hindi niya alam kung saan ito pupunta dahil ibang direksyon ang dinaanan nito. Ba't siya nagmamadali? Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Naiwan si Sunny na nananatiling nakatayo, nagtataka at hindi na nagawang sabihin ang kanyang aaminin. Ngunit wala na siyang oras na mag-isip pa, kaya hinabol niya na lang ang dalawang babae na nag-uusap kanina tungkol sa Basilia na yon. Mga ale, sandali lang po! Tawag niya sa mga ito habang tumatakbo palapit. Inulit niya pa ang pagsigaw hanggang sa nagtagumpay siyang pahintuin ng mga ito. Pasensya na po mga ale, hindi ko po sinasadyang marinig ang usapan niyo kanina. Pero gusto ko lang pong linawin kung yung tinutukoy niyong Basilia ay yung matandang babae. Siguro mga nasa 60 pataas ng edad. Puti ng buhok, medyo kubat, may nunal sa may pisngi. Yung nakatira sa malaking bahay sa bandang bungad nung... Anong street nga ba yun? Oo, sa Gladiola Street. Oo miss, siya nga yun. Kilala mo? Opo, sige po, salamat po sa impormasyon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Mabilis siyang tumakbo patungo sa bahay ni Lola Basilia. Pagdating niya roon, nakalak ang gate at may ilang taong nakatambay sa may gilid, nag-uusap-usap. Magandang araw po. Wala po ba rito si Lola Basilia? Tanong ni Sunny sa isa sa mga ito. Ay ineng, kanina pa sinugod sa ospital. Sabi nung tagalinis, bigla raw sumakit ang dibdib tapos nawala ng malay. Alam niyo po ba kung saan ospital? Sa Valerian Medical Institute daw. Ganun po ba? Sige po, marami pong salamat. Muli siyang tumakbo papunta sa kanto at naghintay ng sasakyan. Habang nasa biyahe, halo-halo ang nasa isip ni Sunny. Partikular na ang tungkol kay Lola Basilia at higit sa lahat ang tungkol kay River, ang lalaking iniibig niya. Pagkarating ni Sunny sa ospital, halos magkandara pa ang paa niya habang nagmamadali siyang lumapit sa information. Ang dibdib niya ay mabilis ang pintig. Kahit hindi niya alam kung bakit gantong nararamdaman niya, lalo pat hindi niya naman kaano-ano si Lola Basilia. Magandang araw po. Pwede ko po bang malaman kung anong room number ni Lola Basilia? Ano pong pangalan nila at kaano-ano ang pasyente? Ako po si Sunshine or Sunny. Kaibigan po ako ni Lola Basilia. Ilang sandaling tumingin ang staff sa monitor na nasundan ang pagkakunot ng noo nito. Pasensya na po ma'am, pero hindi ka kabilang sa approved visitors list ng anak ng pasyente. Kailangan may pahintulot po mula sa pamilya. I'm sorry. Bumagsak ang balikat ni Sunny sa pagkabigo. Anak ni Lola Basilia? Ibig sabihin, nakabalik na ang anak ni Lola? Habang nakatayo si Sunny at kinakausap ang sarili sa kawalan, may nakarinig sa kanyang mahinang tinig mula sa likuran. Excuse me miss, kilala mo si Aling Basilia, pati yung anak niya. Napalingon naman agad si Sunny dito na nagtataka. Si Lola Basilia lang po, yung nawawala niyang anak. Nakwento niyo lang po sa akin pero hindi ko pa po nakikita. Bakit niyo po ba natanong? Ganun ba? Ako kasi yung tagalinis na nakakita sa kanya nung nawalan siya ng malay sa banyo. Paalis na sana ako ngayon pero tara, samahan muna kita ron. Nagpasalamat si Sunny ng buong puso at sinundan ang babae sa pasilyo. Pagkarating sa tapat ng kwarto ng matanda, iniwan na siya ng tagalinis dito. Kumatok muna si Sunny ng 3 beses at naghintay sa tapat nito. Nang pagbuksan siya ng pinto, nagkagulatan sila nang makita na si River ang nasa loob. Sunny. River? Anong ginagawa mo dito? Hindi kaagad nakapagsalita si River. Mababakas sa mga mata nito ang halong-halong kaba, lungkot at pagsisisi. Pasok ka muna dito sa loob. Yun naman ang ginawa ni Sunny. Ngunit pagkapasok niya sa loob, tanging si Lola Basilia lang at si River ang narito. Dahil doon ay nagkaroon siya bigla ng hinala.
Mukhang may kailangan kang sabihin sa akin, River. Ako ang nawawalang anak niya. Lakas loob na pag-amin ni River sabay tingin sa matanda na nakaratay sa kama. Hindi na gaano nagulat si Sunny dahil yun ang naging kutob niya. Paano ka napunta rito? At bakit parang kilala mo ang mom ko? Si Lola Basile yung matandang tinutulungan ko sa palengke. Nakwento niyo rin ang tungkol sa'yo. Ang pinagtataka ko lang, malapit lang palang bahay ni Lola Basilia. Bakit hindi mo siya na magawang bisitahin kahit isang beses man lang? Nang titigan niya ng husto ang binata, bigla na lang itong napayuko. Ano po bang dapat kong malaman, River? Dahan-dahang inangat ng binata ang ulo. Sa pagkakataong ito, alam ng binata na wala na itong magagawa kundi sabihin ang totoo. Hindi totoo na kinidnap ako. Ang totoo, napadpad lang ako sa ilog dahil sa sobrang kalasingan ko at nabagok ang ulo ko sa bato. Kaya nawalan ako ng malay. Tahimik lang si Sunny. Sumikip ng husto ang dibdib niya. Halos hindi niya alam kung saan ilalagay ang halo-halong emosyong nararamdaman niya. Sorry. Dahil sa galit, dismayadong nilagpasan niya lang ang binata at mabilis siyang lumabas mula sa kwarto. Walang tigil ang sunod-sunod niyang hakbang paalis, ngunit mabilis na humabol sa kanya si River. Sunny, please. Pakinggan mo muna ako. Marahan niyang hinawi ang kamay ni River at nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Sunny, please. Let me. Hindi nagawang tapusin ni River ang gustong sabihin matapos siyang makatanggap ng malakas na sampal mula kay Sunny. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa iyo, River. Pero ang alam ko lang, hindi ko matatanggap ang mga kasinungalingan mo sa akin. Sunny, maniwala ka. Hindi ko naman sinasadya. Hindi mo sinasadya? Sampal to doon ang hindi mo sinasadya, ha, River? Niloko mo kami. Hindi ba alam mo naman ang ayoko sa lahat yung sinungaling? Alam mo yon, di ba? Alam mo ang pinagdaanan ko sa tatay ko. Nung sinabi ko sa yung tungkol doon, hindi ka man lang ba nakonsensya na harap-harapan mo na akong niloloko? Ang daming pagkakataon, River. Ang daming pagkakataon pero hindi mo nagawang aminin sa akin ng totoo. Maniwala ka sa akin. Gustong gusto ko nang sabihin sa iyo ang totoo noon pa lang. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka itaboy mo ko. Ang labo-labo mo, River. Bakit? Sa pagsisinungaling mo sa amin, Lola Esmeralda, anong gusto mong maramdaman ko? Gusto mo bang matuwa ako? Gusto mo bang magpa-party ako para i-celebrate ang pagiging sinungaling mo? O baka gusto mong magpa-press conference pa ako para ipagpalit sa buong mundo kung paano mo kami paniniwala sa kasinungalingan mo? At kung paano mo kami pinaikot sa pagpapanggap mo? Ganun ba? Ha? Ganun ba? Hindi na napigilan ni Sunny ang umaapaw niyang emosyon, kaya tuluyan ang tumulo ang mga luha niya. Samantala, si River naman ay hindi makapagsalita at bakas ang panlulumo sa mga mata. Sa puntong to, hindi ko na alam kung alin ang totoo tungkol sa'yo. Yung kabaitang pinapakita mo ba? Yung feelings mo ba para sa akin? O yung pagkatao mo ba? Alin pa ba ron ang totoo, ha? O lahat ng yun ay kasinungalingan mo rin? Hindi, Sunny. Lahat ng pinakita ko sa'yo totoo. Please naman huwag mong questionin ang pagmamahal ko sa'yo. Totoong mahal kita. Kung talagang mahal mo ako, hindi ka magsisinungaling ng ganito katagal sa akin. Pero hindi kasi ang totoo, yung sarili mo lang ang mahal mo. Hindi yun ganun, Sunny. Ang totoo ay nalabat first sight ako sa'yo. Nagawa ko lang magsinungaling dahil gusto kitang makasama ng matagal. Gusto kitang makilala ng gusto. At nagawa ko lang yun dahil gusto kita. Dahil mahal kita. Lintik na love at first sight na yan. Hindi yan enough. Hindi yan valid reason para iwanan mo ang mag-isang nanay mo. Hindi ka man lang naawa sa kanya. Hindi ka man lang naawa na mag-isa siyang namamalengket sa ganyang edad. Nagbubuhat pa siya ng 2 bayong. Anong klaseng anak ka? Nagawa mong pabayaan ng nanay mo na walang ginawa kundi mahalin ka. Kundi ipagmalaki ka. Kundi mag-alala para sa kalagayan mo. Matapos niya yung sabihin, tuloy nang tumulo ang mga luha ni River. Sorry. Alam kong maling-mali ako. Sa totoo lang,
Hiyang-hiya ako sa ginawa ko kay mama. Kaya nga hindi ko magawang umuwi sa bahay. Pero gumawa ako ng paraan, Sunny. Kapag hindi mo ako nahanap, pumupunta ako sa tita ko para bigyan siya ng pera. Para ibili niya ng mga kailangan ni mama. Para i-check ang sitwasyon nito araw-araw. Pero kanina ko lang nalaman na pinangsusugal niya lang pala ang perang binibigay ko. At hindi niya rin pinupuntahan ng mom ko. Maling-mali pa rin ang ginawa mo, River. Hindi ko matim na dahil sa kagustuhan mong mapalapit sa akin. May isang nanay na nagdurusa. Dahil sa pagmamahal mo sa akin, may isang nanay na alalang-alala para sa kaligtasan mo. At kahit miss na miss ka na, wala siyang magawa dahil hindi niya alam kung saan at paano ka hahanapin. Sandaling napahinto si Sunny para punasan ang mga luha niya. Dahil kahit hindi siya si Lola Basilia, nasasaktan siya para dito. At alam niya kung gaano kasakit sa pakiramdam na maghintay kung kailan babalik ang isang taong mahal mo sa buhay. Dahil naranasan niya ito sa tatay niyang hindi na siya binalikan. Ngayon, sabihin mo sa akin, masaya ka ba habang nakikita mong ganyang sinapit ng nanay mo? Masarap ba sa pakiramdam, ha? Nakikita mo na ba ang resulta ng pagkakamali mo? O gusto mong ipamukha ko pa sa'yo na dapat yung anak na inaasahan niyang mag-aalaga sa kanya? Mas pinili ang sariling kaligayahan. Naintindihan ko. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa mom ko. Hindi magawang titigan ni Sunny ng diretso ang binata sa mga mata. Kahit alam niyang sincero si River sa mga salitang binitawan nito at ramdam niyang nagsisisi ito sa nagawa, hindi pa rin ito mababawasan ng galit na nararamdaman niya para kay River. Sa ngayon parang hindi na kita kilala, River. Alam mo, sayang lang kasi. Kaya kita hinanap kanina dahil balak na sana kitang sagutin. Pero mabuti na lang ay hindi natuloy. Kasi nagkamali ako na mahalin ka. Nagkamali akong mahalin yung taong hindi ko pala kilala ng lubusan. Matapos yun, tumalikod na si Sunny at tuluyang naglakad palayo. Samantala, natulos lang si River sa kanyang kinatatayuan. Nakatitig lang ito kay Sunny na unti-unting lumalabo sa paningin niya dahil sa mga luhang walang patid sa pagtulo. Simula ng araw na yun sa ospital, tuluyan ang umiwas si Sunny kay River. Hindi niya na ito hinayaang tumira sa bahay nila at hindi na rin niya pinayagang bumalik pa sa palengke ang binata para tumulong sa kanila. Nang minsang nagtanong si Lola Esmeralda kung nasaan na si River dahil bigla na lang daw itong naglaho, sinabi niya na lang na bumalik na ito sa dati nitong buhay at simula noon ay kinalimutan na nila ang tungkol dito. Mas pinili niyang ilibing na lang sa alaala ang lahat. Ang galit, ang sakit, at ang pag-ibig na muntik na niyang pasukin. Ngunit kahit gaano pala kahusay umiwas ang isang tao, may mga pagkakataong tila sadyang mapaglaro ang tadhana. Tulad ngayon, makalipas lang ang ilang araw, ay bumalik si Sunny sa ospital para dalawin si Lola Basilia. May dala siyang maliit na supot ng prutas at lugaw na siya mismong nagluto. Lola, isa pa po. Dahan-dahan lang po, ha. Mainit-init pa po ito. Malambing ang boses na sambit ni Sunny habang sinusubuan ng lugaw ang matanda. Maraming salamat talaga sa pagdalaw mo sa akin, Sunny, ha. Kahit abala ka sa pagtitinda sa palengke, naalala mo pa rin ako at naglaan ka pa rin ng oras para sa akin. Nako, wala po yon. Siyempre hindi ko po kayo matitiis. Ngumiti ang matanda at marahang hinawakan ang kamay niya. Mabuti ka talagang bata, Sunny. Sana ganyan din kabait ang anak ko sa sarili niya. Bakit? Ano po ba nangyari sa kanya? Halos hindi na siya matulog eh. Kitang-kita sa mga mata niya ang pagod. Pagkagaling sa kumpanya, dadalawin niya ako dito. Hanggang ngayon, sinisisi niya pa rin ang sarili niya sa nangyari sa akin. Kahit paulit-ulit ko namang sinasabing napatawad ko na siya, hindi pa rin siya humihinto sa paghingi ng tawad. Napahinto ang matanda at pansin ang lungkot sa mga mata nito. Tapos madalas ko pa siyang napapansin na amoy alak. Ang sabi niya sa akin, yun lang daw ang paraan niya para kahit sandali man lang daw ay makalimot siya sa sakit. Ang tanga-tanga niya raw kasi dahil nagawa niya pang magsinungaling sa babaeng mahal na mahal niya.
Kung sana raw hindi siya nagkamali, maayos pa raw sila hanggang ngayon. Nabanggit niya po ba sa inyo kung sinong babae yung tinutukoy niya? Umiling naman ang matanda. Hindi basta ang alam ko lang, mahal na mahal ng anak ko ang babaeng yun. Sa tuwing nagkukwento nga siya sa akin tungkol doon, palagi siyang umiiyak. Kaya sana, dumating ang araw na mapatawad na niya ang anak ko. Alam ko kasing ang babae na yun ang makakapagpabalik sa sigla ng anak ko. Awang-awa na nga ako sa kanya ngayon. Lungkot lang ang nakikita ko sa mga mata niya, na para bang nawalan siya ng liwanag sa buhay. Sandaling natahimik si Sunny. May parte sa puso niyang kumirot dahil sa nalaman niya, pero pinili niyang ngumiti na lang at baliwalain yun. Sa tingin ko po, magpagaling lang po kayo. Sasay na siya. Kaya po, kainin niyo na to. Isang subo na lang po ubos niyo na ang lugaw. Sumunod naman si Lola Basilia kaya tuluyan na itong natapos kumain. Ilang minuto pa silang nagkwentuhan. Kung ano-anong karandoman ang kunento ni Sunny para sadyang ilihis ang usapan palayo sa pangalan ni River. Alam mo, sandali na lang. Pupunta na rito yung anak ko. Pwede mo siyang hintayin para magkakakilala na rin kayo. Nang marinig yun ni Sunny, sa loob-loob niya ay nagpapanik na agad siya. Ayaw na ayaw niyang magkita sila ni River. Lola, gusto ko man pong makita siya. Naalala ko na kailangan ko na rin po palang mauna kasi babalik pa po ako sa palengke. Paniguradong hinahanap na ako ni Lola. Babalik na lang po ako dito kapag may libreng oras na po ako. Ganun ba? Nako, sayang naman. O siya, basta mag-ingat ka po. Opo, pagaling na po kayo Dapat sa susunod kong balik, mas malakas na kayo. Yumuko si Sunny at marahang hinalikan ng noo ng matanda bago tumalikod at nagmamadaling pumunta sa pinto sa pagnanais na matakasan ang binata bago pa ito dumating. Ngunit pagbukas niya ng pinto, natigilan siya at laking gulat niya nang makita rito ang lalaking iniiwasan niyang makita. Sunny. Sa halip na sumagot, agad siyang umiwas ng tingin at dinaanan niya lang ito na parang walang nakita. Sunny, sandali lang. Mag-usap muna tayo, please. Hindi siya huminto. Mas binilisan pa niya ang paglalakad sa hallway. Sunny, pakiusap naman Patawarin mo na ako. Ano ba? Tigilan mo ko. Kahit kausapin mo lang ako ng maayos. Kahit 2 minuto lang. Wala akong kahit 1 minuto para sa'yo. Mas bumilis ang hagbang niya, pero mas mahaba ang bias ni River, kaya madali lang siyang hinahahabol nito hanggang sa lobby at palabas ng ospital. Pagdating sa may parking lot, halos yakapin na siya ni River kaya pilit siyang nagpumiglas. River, ano ba? Wala akong oras para makipagsinungalingan sa'yo. Sunny, please. Sabihin mo lang kung anong pwede kong gawin para mapatawad mo na ako. Kahit ano gagawin ko. Wala. Sige na, please. Sabihin mo lang kung anong pwede kong gawin para mapatawad mo ko. Hindi pwedeng wala. Hindi ako susuko ng ganito lang. Problema mo na yun. Biglang lumuhod si River sa harap niya. Dahilan para mapatingin si Sunny sa mga taong naglalakad sa paligid. Nang makita niyang may mga nakatitig sa kanila, agad siyang napayuko dahil sa hiya. Sorry na, Sunny. Kung gusto mo, mag-volunteer ako araw-araw sa palengke. Ako magbubuhat ng lahat ng banyera ng mga tindera ron. Gagawin ko yun, patawarin mo lang ako. Ano ba? Tumayo ka nga dyan. Nakakahiya ka. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing may pag-asa pa ako. Edi huwag kang tumayo. Bahala ka sa buhay mo. Mabilis na nagsimula na naman si Sunny sa paglalakad. Wala namang choice si River kundi tumayo at habulin ulit siya hanggang sa tabing kalsada. Sige na, Sunny. Patawarin mo na ako. Alam mo kung paano kita mapapatawad? Paano? Huwag kang hihinga kahit 1 oras man lang. Napakamot sa ulo ang binata. Hindi naman pwede yun. Paano pa tayo magkakanak niyan kung hindi ako hihinga? Sino ba nagsabing magpapabuntis ako sa'yo? In your dreams. Matapos yung sabihin, mabilis na sumakay si Sunny sa dumaang jeep.
Naiwan naman si River na bigo, ngunit buo ang determinasyon ng binata at hindi ito susuko hanggat hindi nito muling nakukuha ang kanyang tiwala at pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, hindi tumigil si River sa seryoso niyang panunuyo. Hindi niya ito dinadaan sa mabubulaklak na salita, kundi pinapakita niya ito sa sinserong aksyon at purong paninindigan. Minsan pa nga'y maaga pa lang, naroon na siya sa palengke para tumulong magbuhat ng mga paninda. Kahit hindi siya kinakausap ng dalaga at kahit matigas pa rin ang mga salita at tingin ng dalaga sa kanya, hindi nawala ng pag-asa si River. Sa halip, mas ginawa niya yung motibasyon para lalong paghirapan na muling makuha ang tiwala niya. At sa mga araw na dumadaan, kahit hindi aminin ni Sunny, hindi niya may tatangging lumalambot na ang kanyang puso para sa binata. Hanggang sa isang araw, maaga pa lamang ay naroon na si Sunny sa ilog. Sa pagkakataong ito, lumipat naman siya sa panibagong pwesto. Nakalubog hanggang tuhod ang paa niya, ngayon sa malamig na tubig, habang kinukusot niya ang mga damit. Mahina pa siyang kumakanta upang mas lalo siyang ganahan sa paglalaba. Sumasabay pang mga humuhuning ibon na para bang backup singer niya. Hoy! Sino to? Nang sandaling inabot ni Sunny ang isa pang damit. Nagulat siya nang biglang may dalawang palad na marahang tumakip sa mga mata niya mula sa likuran. Dahil sa kanyang pagkanta, hindi niya man lang naramdaman ang presensya nito. Sa sandaling makarecover siya sa pagkagulat, hindi siya nagpumiglas agad. Sa halip, napasinghot siya at sa amoy pa lang ng pamilyar na pabango, alam na niya kung sino ito. Makulit ka talaga, River. Kahit ilang beses na kitang tinataboy, hindi mo pa rin ako tinatantanan. Giit ni Sunny. Siyempre, sabi ko naman sa'yo na hindi kita titigilan at hindi ako mapapagod para sa'yo. Ganun kita kamahal. Dahan-dahan namang inalis ni River ang takip sa mga mata niya. Pagharap ni Sunny, binungad ng binatang isang bouquet ng jasmine flower. Nanlaki ang mga mata ni Sunny nang makita yon. Flowers, for my ultimate sunshine. I figured even the brightest light deserves a little color today. Paano mo nalaman na favorite flower ko yan? Just like a BDO, I always find a way. Saglit siyang natigilan dahil sa pagpipigil. Pero dahil nga paborito niya ito, tinanggap niya pa rin ang bulaklak. Napangiti naman ng husto ang binata. Tinanggap mo? Tinanggap ko to dahil paborito ko ang jasmine. Huwag kang mag-assume ng kung ano-ano. Okay na rin to. At least may progress na. Feeling mo lang yun. Inamoy-amoy ni Sunny yung bulaklak at bahagyang napapikit. Hindi niya namalayang nakatitig lang si River sa kanya na para bang may pinapanood na eksenang ayaw niyang matapos. Sunny, please, patawarin mo na kasi ako. Ayoko pa rin. Hindi mo pa rin ako maladaan sa pabulaklak mo. Dahil doon, tumungo si River sa gilid ng ilog at tumakbo ito papunta doon sa parte na malalim ang tubig. Kapag ba tumalon ako rito sa malalim na part, patatawarin mo na ako. Sigaw ni River habang tinuturo ang ilog. Hindi man lang nag-isip si Sunny ng isasagot. Oo. Talaga? Oo nga, sige lang, tumalon ka na. Promise yan ha? Oo nga, sabi eh. Hoy! Hindi niya natapos ang sasabihin nang biglang tumalon si River. Akala niya hindi talaga ito gagawin ng binata. Kinabahan pa siya lalo ng malakas ang tunog ng paglagapak nito sa tubig. Kaya naman dali-dali siyang tumakbo sa gilid kung saan ito nakatayo kanina. River! Baliw ka ba? Hindi ka marunong lumangoy! Sigaw niya, pero tahimik lang ang tubig at walang lumutang na River. Kumabog ng malakas ang dibdib niya dahil sa matinding takot na baka nalunod na ito. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumalon siya sa tubig at lumangoy papunta sa gitna. River! Muling sigaw ni Sunny ng sandaling umangat siya sa tubig para maghabol ng hininga. Ay palaka ka! Akma na sanang lulubog si Sunny para muling hanapin ito. Ngunit laking gulat niya nang may mga braso na biglang yumakap sa kanya mula sa likuran.
Got you. Umikot siya tumarap sa binata na ngayon nakangisi. Dahil doon ay mahina niya itong pinalo sa balikat. Baliw ka talaga! Tinakot mo ko ron Akala ko nalunod ka na. Naks, ang sarap naman sa pakiramdam na concern ka sa akin. Sinong hindi mo tatakot doon? Akala ko nagbibiro ka lang. Gagawin mo pala talaga. Tsaka alam ko kasi na hindi ka marunong lumangoy. Marunong na ako ngayon. Nag-aaral ako nitong mga nakaraang linggo para masasabayan na kita. Matapos yon, sumeryoso naman si River at mariin siyang tinitigan. Marahan din siyang hinawakan ng binata sa magkabilang pisngi habang nananatili silang nakatampisaw sa ilog. Ibig sabihin ba nito? Pinapatawad mo na ako? Oo na. Tipid siyang sumagot na para bang nahihiya pa. Talaga? Basta wag mo nang uulitin. Naintindihan mo ba? Sobrang kinabahan talaga ako eh. Oo na po. Hindi na ulit kita tatakutin ng ganun. At higit sa lahat, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Hindi ko na hayaang mawala ka ulit sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang wala ka sa buhay ko. Napatitig si Sunny sa binata. Habang kaharap niya ito, doon niya napatunayan na kahit gaano niya pigilan ang sarili, na kahit gaano niya pigilan ang kanyang puso, ngayon ay sigurado na siyang mahal niya talaga ito. At kung second chance ang paraan upang magkakulay muli ang kanyang mundo, upang bumalik ang dati niya na masiyahin at positibo sa buhay, hindi na niya ito pagkakait kay River. Dahil alam niyang malaking bahagi nito ng buhay niya at para bang dito na rin umiikot ang mundo niya. May isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Payag na akong maging tayo. Para namang tumigil ang mundo ni River sa sandaling ito. Hindi na nito napigilan ang sarili at mahigpit na niyakap si Sunny. Thank you for trusting me. With a second chance, I won't take it lightly. I'll protect what we have. Be honest with you always. And show you every single day that loving you is a responsibility I gladly choose. Bulong ni River na puno ng pangako at katiyakan habang nanatiling nakayakap. Buong puso namang umaasa si Sunny na sana'y kasing linaw ng tubig ang bukas na nakalaan para sa kanilang dalawa. Simula nung araw na yun sa ilog, naging mas malinaw at mas payapa ang takbo ng kanilang mga araw. Hindi naman nagsisisi si Sunny sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon kay River, sapagkat sa bawat kilos ng binata ay ramdam niya ang pagbabago, ang paninindigan at ang pag-ibig nito na hindi lamang basta dinadaan sa salita, kundi araw-araw na pinapatunayan sa gawa. Mas naging bukas ang kanilang relasyon at mas naging maganang mundo kapag magkasama sila. Ang dating alinlangan ay napalitan ng tiwala. Ang dating kirot ay naging lakas ng loob para sabay nilang harapin ang hinaharap ng mas matibay. Hindi nagtagal ay ipinakilala rin ni River si Sunny kay Lola Basilia bilang babaeng laman ng puso niya noon pa man. Halos hindi makapaniwala ang matanda nang mapagtantong ang dalagang matagal na niyang hinahangaan at pinasasalamatan ay siya ring babaeng ipinaglalaban ng anak niya sa pag-ibig. Sa halip na magtampo ang matanda kay Sunny dahil hindi niya sinabi noon ang namamagitan sa kanila ni River at siya pala ang babaeng tinutukoy nito, abot langit pa ang pasasalamat nito dahil binigyan niya ng pangalawang pagkakataon ang anak nito na mahalin siya. Kaya naman bumalik na ang dating River na masigla at makulay ang mundo. Samantala, pinahinto na rin nila sa pagtitinda si Lola Esmeralda sa palengke. Para kina Sunny at River, sapat na ang mga taong ibinuhos nito sa paghahanap buhay. At panahon naman para maranasan nito ang pahinga at kaginhawahan. Nagsasama-sama na rin silang apat sa iisang bubong, kung saan ang dalawang matanda ay hindi na nag-aalala sa pang-araw-araw, kundi abala na lamang sa pag-aalaga ng mga halaman, panonood ng mga lumang palabas, at enjoy na lang ang buhay. Pinili na Sunny at River na sila mismong mag-alaga sa dalawang matanda. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa sakripisyo ng mga ito, napalakihin sila at dahil sa labis nilang pagmamahal sa mga ito. Sa paglipas ng mga buwan,
ipinagkatiwala rin ni River kay Sunny ang pamamahala ng kanyang kumpanya. Hindi yun simpleng desisyon ng pag-ibig, kundi desisyon ng tiwala. Nakita niya ang talas ng isip, sipag at integridad ng dalaga, kung saan itong makakatangi ang hindi mabibili at hindi natututunan sa titulo lamang. Tinanggap naman yun ni Sunny nang may kababaang loob at tapang. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mas naging makatao ang takbo ng negosyo, mas naging matatag ang direksyon at mas naging makahulugan ang bawat tagumpay nito. At habang patuloy na umiikot ang oras at dumaragdag ang mga karanasan, lalo lamang tumibay ang pundasyon ng kanilang relasyon. Hindi perpekto, ngunit totoo. Pinipili palagi ang isa't isa at pinagtatrabahuan araw-araw ang mas matatag na samahan. Hanggang sa hindi na nila namalayang 2 taon na pala ang lumipas. 2 taon na puno ng pagtitiwala, paghihilom at pag-ibig na sinubok ng mga karanasan, ngunit hindi natinag. At ngayon, nakatayo mismo si Sunny at River sa harap ng Taj Mahal dito sa India. Pansin sa mukha ni Sunny ang tuwa at labis na paghanga sa kanyang natatanaw. The Taj Mahal was commissioned in 1632 by the Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his wife, Mumtaz Mahal, who died during childbirth. Bulong ni River nang hindi magawang makapagsalita ni Sunny. Katulad ng nangyari kay Mama, namatay din siya nung ipinanganak ako. Hindi ko inakalang makakarating ako rito. Hindi rin ako papayag na lang na manatili na lang yan sa pangarap mo. Lumingon siya kay River. May ngiti itong puno ng katiyakan at labis na pagmamahal para sa kanya. Kailan mo pa ito plinano? Nung nalaman ko kung gaano mo kagustong makita ang lugar na to. At lalo na nung nalaman ko kung gaano ito kahalaga sa kwento ng mga magulang mo. Tinanong mo ba kay Lola Esmeralda? Yes. Alam ko kasi na wala kang lakas ng loob na magtanong tungkol dito. Pero gusto kong malaman mo na hindi mo kailangang matakot na alamin at harapin ang nakaraan mo. Dahil sa pamamagitan nito, makikilala mo kung sino ka talaga at mabubuo mo ang pira-pirasong bahagi ng buhay mo. Tahimik na tumango si Sunny. Salamat. Mula talaga noon, hindi ko kayang aminin ang totoo. Mas nangibabaw ang sakit kesa sa curiosity ko. Pero ngayon nandito na ako. Napagtanto ko nga ang tama ka. Kailangan ko na rin palayain ang puso ko sa sakit na bunga ng nakaraan ko. Tumingin muli si Sunny sa Taj Mahal. Dito pala sila una nagkita at nagkagustuhan sa isa't isa. Ang ironic lang kasi, lugar ng pag-ibig ang pinagmulan ko. Pero lumaki akong tanging isa lang ang nagmamahal. At yun ay si Lola Esmeralda. Hindi mo man nakasama ang nanay mo. Alam kong mahal na mahal kayo na mula sa langit at palagi yung nakagabay sa'yo. Naglakad sila ng dahan-dahan at magkahawak ang kamay na mas lumapit pa doon upang makita ito ng mas malapitan. Sunny, hindi ko man kayang baguhin ang nakaraan mo. Hindi ko man kayang burahin ang mapait mong alaala sa nanay at tatay mo. Pero kaya kong samahan ka sa susunod na kabanata at gumawa ng mas magagandang alaala na magkasama. Kaya kita minahalalo ng lubusan dahil mula pa lang noon ay ginagawa mo na yun araw-araw. Pero para sa akin, hindi pa yun sapat. Huminto si River at marahang hinarap siya. 2 taon na kitang minahal. Pero para sa akin hindi pa sapat ang 2 taon na yun. At hindi lang kita gustong makasama ng ilang taon, kundi gusto kitang makasama habang buhay. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap niya na ikinabigla ni Sunny dahilan para mapatakip siya ng bibig. At agad siyang binalot ng matinding emosyon hanggang sa binuksan ni River ang maliit na kahon. Sunny, you know the Taj Mahal is called a symbol of eternal love. Not just because it's beautiful, but because it was built with devotion, meant to last beyond the lifetime. That's the kind of love I want to give you. Not temporary, not convenient, but steady and enduring.
Bahagyang nangilid ang mga luha sa mata ni Sunny habang pinapakinggan ang sinserong sinasabi ng binata. I can't build you a monument of marble, but I will give you a life of respect, honesty, and commitment every single day. A love that stays, even when things are hard, even when we're both flawed. Hanggang ngayon ay rinig ni Sunny ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. You are the home I chose, the future I want, and the only woman I see beside me for the rest of my life. Will you marry me, Sunshine Eleni Sandu? Mabilis na tumango ang dalaga. Yes, River. Oo, pakakasalan kita. Iniabot niya ang kamay habang walang alinlangan na sinigaw ang kanyang buong pusong pagpayag. Isinuot naman ni River sa kanyang singsing ng may pag-iingat. Nang tumayo na ito ay marahan siyang hinila para yakapin siya nito ng mahigpit na puno ng init at pagmamahal. Thank you for trusting me with your yes, Sunny. I swear, I will honor this promise for the rest of my life. Not just in words, but in how I will treat you every day. Let this moment stand like our own Taj Mahal, not made of stone, but of truth, forgiveness, and the love that chose to stay after every test. From today onward, I am yours in loyalty, in patience, and in commitment. I will keep choosing you. In every season, in every version of our story. Bulong ni River habang nananatiling nakayakap sa kanya. Hindi nito maiwasang mapaluha habang binabalikan ang kanilang mga pinagdaanan. And I'm choosing you too. Not just today, but for all the days I haven't lived yet. Iyon ang kanilang naging tanda ng pagmamahal sa harap mismo ng Taj Mahal na pangahawakan nila mula ngayon at hanggang sa dulo ng kanilang mga buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa matatamis na salita kundi sa pananagutan, katapatan at consistent na pagkilos. Maaring magsimula ang pagmamahal sa kilig at paghanga, ngunit ito ay pinagtitibay lamang ng katotohanan at integridad. Ang isang kasinungalingan kahit pa may mabuting intensyon ay may kakayahang gumiba ng tiwala na matagal na binuo. Ipinakita ng istorya ang pagsisinungaling sa isang relasyon ay hindi simpleng pagkakamali. Ito ay pagkitil sa seguridad at kapanatagan ng taong nagmamahal lamang ng totoo. Kasabay nito, malinaw ding inilatag ng kwentong halaga ng second chances na hindi ito basta binibigay dahil sa awa o dahil lang ng emosyon. Ito'y binibigay dahil may nakitang tunay na pagbabago. Ating isa puso ng ikalawang pagkakataon ay hindi regalo, kundi responsibilidad na kailangang patunayan araw-araw sa pamamagitan ng aksyon, pagpapakumbaba at paninindigan. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Mas mahalaga ang pagbabago ng ugali at ang pagharap sa mga pagkukulang ng walang palusot. Sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi yung perpekto mula simula, kundi yung handang umamin, magbago, magpatawad at muling pagpili sa isa't isa kahit pagkatapos ng matinding sugat. Sapagkat ang matibay na relasyon ay hindi nabubuo sa kawalan ng pagkakamali. Ito'y nabubuo sa katapatan, pagtanggap ng pagkukulang at sa tapang na magsimulang muli ng mas totoo kesa dati. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong pag-ibig ni na River at Sunny. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout din pala sa ating mga avid listeners na sina Ma'am Welma Linlira from Surigao City, Ma'am Marisa de los Reyes from Saudi Arabia, Ma'am Melanie Wego from Antipolo City, Ma'am Judith Ampo from Del Monte, Bulacan, Ma'am Libet Mayuga from Matalam, Ma'am Dorotea Ochake from Riyadh, Saudi Arabia. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.